Good day mga ka-Fixit! Defensive Driving Service Road Edition. Yan ay babagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. For today's episode quote mga ka-Fixit, one of life's hardest tests is having the patience to wait for the right moment. Not knowing that sometimes when things are falling apart, they actually falling into the right place. Lesson for this: be at ease, knowing that what was meant for us will never miss us, and what misses us was never meant for us in the first place. Just keep moving forward, staying patient, and think positive thoughts mga ka-Fixit. So yung episode natin ngayon, mag-focus tayo sa defensive driving on service road mga ka-Fixit. So nandito tayo sa San Jose, Dasmariñas, Cavite. So lalabas ako ngayon dito sa kalsada. Importantly, naka-seatbelt po tayo. Okay? At ready na po tayo magpaarangkada. So naka-brake pedal ako, disengage ko yung ating handbrake para sigurado hindi aandar ang ating sasakyan. Clutch all the way down. First gear. Sisignal ako pa kaliwa. Titignan ako sa akin door mirror kapag clear na, pwede na tayo lumabas safely. And kailangan na natin umalis sa sidewalk. Pasensya na po sa mga naabala ko dyan sa sidewalk na dumadaan dyan. Okay? So sa mga ganitong pagkakataon mga ka-Fixit, BL defensive driver, kagaya niyan, may lalabas sa kalsada ng motor, so pagbigyan nyo na dahil nakapasok na rin siya sa linya. Pag mga ganito pedestrian lane sa harapan ng school, huminto kayo kapag merong tatawid na estudyante. Much better na huminto kayo kaysa pilitin ninyong lampasan yung pedestrian lane na merong tatawid. Baka mamaya, lalong-lalo na kapag kabata, minsan biglang tumatakbo yan. So as a defensive driver, at dahil ayaw natin makadisgrasya, pagbigyan nyo na, paunahin nyo na makatawid. Okay mga ka-Fixit? Kagaya yung mga tumatawid kahit wala sa pedestrian lane. Ganyan talaga dito sa service road. Maraming tumatawid kahit hindi sa pedestrian lane. Okay, kung mapapansin niyo, labasan nga ng mga estudyante ngayon dahil mag-aalas 12 na. So as a defensive driver mga ka-Fixit, we are maintaining a safe distance doon sa mga sasakyan na nasa unahan. Okay? So lalong-lalo na kapag kagaya niyan, jeepney. So maintain your safe distance dyan sa mga public utility vehicles. Dahil hindi lamang dahil ayaw natin sila mabangga, no, kundi dahil nag-i-stop and go yan. Syempre pumi-pick up ng pasahero yan. So may mga pagkakataon na bigla yung tatabi sa kalsada para pumi-pick up ng pasahero o magbaba ng pasahero. So dapat may safe distance tayo para pwede tayong mag-overtake sa kanya kung kinakailangan. Basta safe opportunity mga ka-Fixit. Okay? So sa mga ganitong pagkakataon, lalong-lalo na pag-service road, marami pong eskwelahan dito. Lalong-lalo na pag oras ng labasan, oras ng pasukan. Dapat alam nyo yan sa lugar na kung saan kayo. Maraming batang naglalakad sa gilid ng kalsada, maraming batang tumatawid. So be very very careful. Alam niyo bang may mga bansa na kapag ka nakadisgrasya ka ng estudyante, no, napakabigat ng parusa. Okay? So dito rin naman sa atin, mahigpit din naman, no? Pero ultimately, what's my point about this? Ingatan po natin na huwag tayo mga disgrasya, lalong-lalo na kapag mga bata, mga estudyante. Ayan, pag pedestrian lane, pagbigyan natin pag may tatawid. Okay? At busy-busy yung kalsada na ito. Kita nyo naman, marami nagsusundo, nag-pick up ng kanilang susundo yung estudyante. So drive slow, no? Importante sa mga ganyang klase ng pagkakataon. Okay? So pag service road, ang speed lang natin ultimately 40 kilometers per hour, 30-40 kilometers per hour, no? Max na yon. Don't go beyond your driving limit, or don't speed up masyado kapag mga ganitong kalsada, kasi masikip yung kalsada at may mga tumatawid, no? So kapag masyado kasi mabilis yung takbo natin, mas mahihirapan tayong pahintuin yung ating sasakyan at a given speed, no? Pero kung tama yung speed natin para sa particular na kalsada dinadaanan natin, mapapahinto natin yan ng tama. Okay? Kaya kagaya niyan, nasa likuran tayo ng jeepney. So we are at a safe distance, about 2 cars away. So just in case bigla siyang huminto, makakamaneuver ako para mag-overtake sa kanya safely, basta wala akong kasalubong at wala rin namang mabilis na sasakyan sa likuran ko. Okay mga ka-Fixit? So very important sa mga ganitong pagkakataon, stay calm and focus, no? Be ready sa kung ano mang pwedeng mangyari. Actually, kung delikadong maneho sa expressway, delikado rin po magmaneho dito sa mga ganitong klase ng kalsada, no, service road, dahil nandito po lahat. Andyan ang pedestrians, nandyan ang mga motor, pedicab, tricycle, meron ding truck, jeep, yan. Minsan nga may mga kalabaw dito, kambing, pusa, aso. Okay? So very 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 careful when driving on this kind of situation, on this
type of roads mga kapikset. Nagaya niyan, huminto siya. So signal ako pa kaliwa, overtake ako dahil alam kong safe opportunity. Okay? Kita mo yon. So meron tayong safe distance at nakamaneuver ako safely pa-overtake dun sa jeepney kasi nakita ko nga siya nag-brake siya and nag-maneuver siya pa kanan para mag-pick up or magbaba ng pasahero. Okay? So ito, dadaan muli tayo sa isa pang school, Sabang Elementary School. So nakikita ko busy nga yung junction na yan, tapos paliko pa to, kaya pagka nagparada na dyan yung mga susundo ng estudyante, kaya nagta-traffic na dito sa senaryo na to. So ingat lang, ingat sa pagmamaneho para hindi tayo makasagi ng bata at kung sino man po nagsusundo sa kanila. Okay? Ayan. Ganun din sa mga tricycle, public utility vehicle din yan at may tendency yan na biglang tumabi, huminto para magbaba at mag-pick up ng pasahero. So keep your distance sa kanila mga ka-fixit. Actually, as I mentioned a while ago, keep your distance sa mga sasakyan na nasa unahan, no? Kahit ano pa yan, pero ultimately pag public utility vehicle, medyo dagdagan mo yung distansya. Okay? Kasi minsan may mga public utility vehicle na hindi marunong mag-signal, bigla-bigla na lang yan pepreno at tatabi. So para hindi tayo masangkot sa isang aksidente, importante na meron tayong tamang distansya. Yeah, so pag safe na, we could proceed na, no? Yeah, marami talagang estudyante. Sinadya akong mag-drive dito ng ganitong oras para maipakita ko po sa inyo na as a defensive driver mga ka-fixit, no? Hindi lamang natin iingatan yung buhay natin at yung ating sasakyan, kundi ganun din yung buhay ng mga pedestrian na nakakasalamuhan natin sa kalsada at yung iba pang mga sasakyan. Okay? Ito kagaya nito, nakita ko sumignal siya pa kanan, so magbababa siya ng pasahero. So antayin na lang natin kasi hindi siya tumabi, pero kung tumabi siya makakaproceed tayo. So ganun naman talaga. Hayaan mo na mga ka-fixit, okay lang yan kasi hindi naman magtatagal ng isang oras yan para magbaba ng pasahero. Usually 5 minutes, no? Wala pa nga yatang 3 minutes yung pagbaba niya ng pasahero. So be patient lang kasi hindi naman kakain ng masyadong malaking oras mo yan, no? Pagbigyan mo na, okay lang yan. Hindi mo naman siguro siya aawayan dahil lang doon sa nagbaba siya ng pasahero na nakaharang siya sa'yo. So kailangan mo unawain na kapag sa public road ka dumadaan, lalong-lalo na sa mga ganitong service road, marami kang may encounter na ganyan. Minsan din yung mga tricycle, may mga pagkakataon na nakatabi yan sa gilid ng kalsada, tapos bigla yung aarangkada lalabas mag-U-turn without even signaling, at hindi man lang tumitingin sa likuran. So ilang beses na naka-encounter nun. So as a defensive driver, dapat handa ka sa mga ganong klase ng pagkakataon. Pag may nakatabi dyan na tricycle, i-assume mo na mayroong posibilidad na mangyari yun sa'yo, kaya be ready lang, be ready na para makapreno at be ready rin para bumusina. So sumignal na ako ng pakaliwa dahil papasok tayo dito sa park lane, a few meters away. So sumignal na ako ng pakaliwa para alam ng mga sasakyan sa likuran na tayo ay kakaliwa. So part din yan ng defensive driving. Kaya maigi na mayroong nagta-traffic dito at minamando niya yung traffic para maging safe lahat. Kaya pinag-unan niya tayo mga ka-fixit. So tumitingin ako sa aking side mirror habang nagpo-proceed ako pa kaliwa. Kasi hindi natin masabi mayroong mga motor na biglang o-overtake sa'yo para dumiretso, nakita na nga kakaliwa ka at nakasignal ka. So hindi natin maiiwasan na may mga ganong talagang rider or may mga ganong driver, no? So as a defensive driver, nag-iingat tayo, nandun na tayo. Pero may mga pagkakataon na makaka-encounter tayo ng rider or driver na hindi nag-iingat. Kaya be defensive lang, be a defensive driver lang. Na i-assume mo na may mga ganong rider at driver para handa ka. Be always calm and ready habang nagmamaneho. Okay mga ka-fixit? So nandito tayo sa loob ng subdivision. Ultimately kung paano ka nagmaneho sa service road, ganun din naman sa mga subdivision. Pero i-observe mo yung maximum speed limit kapag nasa subdivision ka, kasi usually dapat sa subdivision mas mabagal kang magmaneho. Okay yan, around 20 km/h. Yan, safe na yan. Kasi kung maraming tumatawid sa service road, mas maraming tumatawid sa subdivision, kaya mas mag-iingat ka. Okay mga ka-fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. Kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli!